Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Bago tuluyang tumilapon sa mortal realm ang pira-pirasong kaluluwa ng junior brother ang binitawan niyang sumpay na activate, damsambit ng lalaking elder umano'y ang curse oath na binitawan nun ay na-fulfilled. Damit dagdag pa ng babaeng elder, napatanong kung bakit tinanggap ng kalangitan ang dying curse ng isang kriminal. Hindi nakaimik saglit ang sect master fellow cultivators sambit niya makalipas ang ilang sandali ang mga ito raw ay huwag magpanik, kapag ka sila ay nanatiling fearless ang curse na binitawan nun ay hindi magkakatotoo. Sumagot ang babaeng elder na ngunit tiyak na ang anomalyang ito ay mabilis nakakalat sa kabuuan ng immortal realm, magdudulot upang ang mga cultivators ay maging unsettled, babasag sa kaayusan magiging topic ng chismis. Sinabi ng lalaking elder na sa ngayon ang tanging magagawa na lang nila ay ang gawin ang kanilang best upang pakalmahin ang mga iyon. Nauna nang umalis ang sect master nagbiling ipagpatuloy ng mga ito ang paghuli dun sa nilalang na nagnakaw sa ground fire gamit ang kanilang buong puwersa. Nagkatinginan ang dalawa na alala yung sinabi ng sect master kanina na maging fearless. Napatanong sa kani-kanilang mga isip kung talaga bang magagawa nila iyon at ang dalaway naghiwalay na. Tumungo ang lalaking elder sa kanyang residence pagdating niya sa kanyang silid ay agad na nagsabing siya ay bumalik na, sa kanyang kamay makikitang nakaupo ang senior sister balot ng kumot ang hubad na katawan nakapikit ang mga mata, hindi gumagalaw. Lumapit ang elder nagsabing ang junior brother nito ay talagang mayroong skills na gawa nung makapag-set up ng curse na ni-recognize ng kalangitan bago tuluyang mamatay. Umupo na sa tabi ng senior sister nagsabing ipagpatuloy nila yung larong ginawa nila kahapon sabay pakawala ng manyakis na tawa. Naglabas ng dilat ilalapat sana sa kanang balikat ng senior sister nang bigla siyang mayroong napansin, ano sambit niya sabay lapat ng kamay napatanong kung papaano ito naging posible ang ginawa niya raw bang paglaro rito'y naging labis dahilan upang ito ay mamatay, hindi mukhang sinakripisyo raw nito ang kanyang katawan upang puwersahang ihiwalay ang kanyang immortal soul at divine soul. How dare you dagdag niya pa ang pangahas naman daw nito, bitch since hindi raw nito gusto ang delicate na katawan na ito pues pagbibigyan niya ang kahilingan nito. Ang kumot ay sinimulan niyang ibalot sa buong katawan ng senior sister idinagdag na besides saan naman daw ba tatakas ang butil ng immortal soul nito, umano'y kapag nahanap niya ito ay magdurusa sa kanyang eternal torment sabay twist at hambulos sa walang buhay na katawan ng senior sister. Samantala sa kabilang dako naman ay makikita ang kinaroroonan ng kaluluwa ng senior sister, sa sandaling ito'y sinusubukang hanapin ang maaaring naiwang trace ng pira-pirasong kaluluwa ng kanyang junior brother at makalipas lang ang ilang sandali, nagawa niyang mahanap ang pisikal nitong katawan. Nilapitan niya ito napatanong kung nasaan ang divine soul nito umano'y kahit na ang immortal soul nito'y nag-scatter dapat ang divine soul ng mortal body nito ay nandito, hindi raw ba't dapat na ganoon? Teka lang yung curse na nag-respond ngayon lang sa heavenly way hindi raw ba kaya na isinakripisyo ng kanyang junior brother ang kanyang divine soul para doon? Junior brother emosyonal na dagdag niya nagtanong kung bakit napaka-resolute nito, at least magagawa niya raw sanang maprotektahan ang divine soul nito mula sa tuluyang pag-scatter gamit ang kanyang immortal soul at makahanap ng paraan upang sila ay ma-reincarnate, ngunit ngayon ito raw ay hindi na magkakaroon pa ng tsansang ma-reincarnate. Idinagdag na kung hindi niya rin pala ito maililigtas, ano pa ang silbi nung ginawa niyang pag-submit sa demon na iyon at pag-abandon sa kanyang pisikal na katawan upang makatakas. Nang biglang mapansin niya ang piraso ng duguang tel ang nasa bulsa nito sa likod ay mayroong nakasulat na mga katagang nagsasabing para sa senior sister, agad niya itong kinuha't binuklat. Dito ay nabasa niya ang mensahe ng kanyang junior brother para sa kanya na magpatuloy na mabuhay kahit na anuman ang mangyari. Junior brother sambit niya fine ipinapangako niya raw, sasaksihan niya kung papaano malilipol ang immortal realm. Samantala sa ibang dako naman partikular sa mortal realm ay nagdive si Chen Fan sa dagat. Sa ilalim ng tubig ay nagsabing nung sandaling iyon nung ang maliit na mundo kung saan siya nakakulong ay nilamon ng apoy at tuluyang nag-collapse, nagawa niyang makalabas mula sa maliit na mundong iyon na activate ang kanyang Qingdi Longevity Body at ang Tree of Origin, puwersahang inabsorb ang napakalaking apoy. Ang Qingdi Longevity Body ay ang siyang nagpanatiling intact sa kanyang pisikal na katawan,
habang ang Tree of Origin naman ay dahan-daang inabsorb ang energy ng apoy na iyon. Then siya ay nawala ng malay at nung siya ay magising, siya ay nakaupo na sa isang fishing boat. Pagdating ni Chen Fan sa kalaliman ng dagat ay napansin niya ang kakaibang flow ng tubig, siya pala ay nasa bunganga na ng isang dambuhalang isda. Nagkaroon ng pagsabog at sa sumunod na panel, hawak-hawak niya na ang core nito. Sambit niya Demon Core, maliwanag daw na ang lugar na ito ay ang Mortal Realm, ngunit papaanong nangyaring ang isang hamak lang na hayop ay magkakaroon ng Demon Core. Sa kanyang pagpapatuloy ay nakasalubong siya ng ilan pang mga sea creatures na kapag decide na pasabogan ang mga ito upang i-check, kinolekta ang core ng mga ito. Sure enough, saad niya tanging sa pamamagitan lang ng long-term immersion ng kahit na kaunting immortal spirit mula sa immortal realm magiging posible ang bagay na ito, ang magkaroon ng chance na makabuo ng demon core ang mga deep sea giants na ito. Nagpatuloy sa paglangoy, nagsabing lumalabas na mukhang ang entrance patungo sa immortal realm ay hindi na malayo mula rito, kailangan niya rong magpatuloy sa paghahanap. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay narating niya ang isang guho, inilapat ang kamay sa bandang pinto, mayroong kung anong nag-activate, lumitaw ang mga katagang nagsasabing ang immortal at mortal ay magkaiba, ito ay ang boundary. Nag-infuse ng apoy sa kanyang kamay si Chen Fan, yung mismong apoy na nagmula sa ground fire, nagsabing since ito ay isang stone tablet maaaring ito rin ay ang siyang entrance, malamang mare-recognize nito ang aura ng apoy na ito na nagmula sa immortal realm. Mayroon uling na activate, nagkaroon ng crack ang stone tablet kasabay ng unti-unti nitong pagbubukas, sure enough saad niya ito raw ay gumana. Mula sa siwang ay lumusot ang isang immortal soul, nagland sa mga bisig ni Chen Fan na siyang labis niyang ipinagtaka. Teka lang, sigaw niya pa nang mapansing ang siwang sa pinto ng stone tablet ay nagsasarado na. Ilang sandali pa ay mapag-aalamang yung immortal soul pala na lumusot mula sa pinto ay ang mismong kaluluwa ng senior sister. Sinabihan si Chen Fan na wag nang magsayang pa ng enerhiya, ito raw ay isa lamang one-way path mula sa immortal realm patungo sa mortal realm, hindi niya ito mabubuksan. Agad siyang sinakal ni Chen Fan pagtataka niya nang mapansing hindi gumana ang binabalak niya sanang soul searching. Sinabi ng senior sister na ang kanyang kaluluwa ay hindi ordinaryo kundi isang immortal soul, ito raw ay hindi isang cultivator na nagmula sa immortal realm kaya hindi siya nito magagawang ma-search. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, ipaliwanag daw nito sa kanya ng malinaw. Sinabi ng senior sister na kapag ang isang immortal soul ay makapasok sa mortal realm, ito ay mabilis na magdi-dissipate sa ilalim ng mga rules ng kalangitan, kung kaya hindi naaabot pa ng 4 na oras ang itatagal niya. Idinagdag ng senior sister na hanapan siya nito ng container na agad namang sinunod ni Chen Fan, hamuli ng isda. Teka lang, sigaw ng senior sister, ito raw ay hindi gagana. Ano, tugon ni Chen Fan, so ang gusto raw ba nitong container ay isang tao? Sumagot ang senior sister na kung hindi tao, papaano naman daw ba siya makikipag-usap at makakasagot sa mga katanungan nito. Mula doon ay umahan na si Chen Fan, agad na tumalon patungo sa isang bangka, kung saan naghihintay sa kanya si Gui. You're back, bungad nito. Talaga raw palang ito ay isang ferry, nagagawa nitong makapag-dive sa loob ng ilang oras nang walang oxygen tank. Sinabi ng senior sister na ayos na ang babaeng ito, ngunit sumagot si Chen Fan na iyon ay imposible, na siya namang ipinagtaka ni Gui na patanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Tumalikod si Chen Fan, nagsabing wag itong magbitaw ng maraming mga katanungan, dalhin siya nito sa pinakamalapit na hospital ngayon din. Oh, okay, tugon naman ni Gui na patanong sa kanyang isip kung ito ba ay mayroong nararamdamang sakit at ayaw lang nitong ipaalam sa kanya. Well, naiintindihan niya raw malamang ang mga fairy ay napakaingat patungkol sa kanilang imahe. Hey, sambit ng senior sister kay Chen Fan, nagtanong kung totoo ba ito. Talaga raw bang kinakaawaan nito ang mga langgam ng mortal world? Sumagot si Chen Fan na mayroon siyang sariling mga prinsipyo. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang county-level hospital, dumiretso si Chen Fan sa morgue. Dito ay nagtanong ang senior sister kay Chen Fan kung ano ang ibig nitong sabihin. Ano, gusto raw ba nitong eposes niya ang isang patay na katawan? Hanapan daw siya nito ng buhay na tao at ang gusto niya ay bata at magandang babae. Gayunpaman, inextend lang ni Chen Fan ang kanyang kamay, nag-apply ng pressure,
Binabalak na puwersahang ipasanib ang kaluluwa ng senior sister sa alinman sa mga bangkay na nasa kama, na nagdulot upang ito ay mapahiyaw. "You're crazy," sigaw niya pa umano'y kapag siya ay nag-perish dahil dito, hinding-hindi nito makukuha ang hinahanap nitong sagot. Sa kasamaang palad ay sinabi lang ni Chen Fan na ang magreklamo ito at pagkatapos ay maglaho o maghanap ng container dito mismo ngayon din, nasa sa kanya ang choice. Thus wala nang nagawa pa ang senior sister kundi ang sundin ang gustong mangyari ni Chen Fan agad na sumanib sa isang bangkay, ang isang ito raw ay sapat na sa ngayon. Siya nga pala, para hindi na masyadong mahaba, tatawagan na lang nating misyan ang senior sister na ito. Bumangon siya, nagsabing mukhang ang katawang ito ay namatay sa biglaang atake sa puso, ngunit ito pa rin naman ay intact. Nagtanong si Chen Fan kung maaari na ba itong magsalita ngayon. Well, tugon naman ni Miss Yan, at least lumabas muna sila rito, hindi raw ba? Kailangan niya munang magpalit ng damit at mag-take ng ilang tonics, especially yung mga tonics na nag-e-stabilize ng kaluluwa. Tumayot idinagdag na hindi na mahalaga kung may alam man ito patungkol sa tonic o wala, dalhin na lang daw siya nito sa isang herbal medicine shop. Gayunpaman itinutok lang ni Chen Fan ang kanyang dalawang daliri sa batok ni Miss Yang, nagsabing sige magpatuloy pa ito sa pagsasalita, at patitigilan niyang muli sa pagpintig ang puso ng katawang ito't pagpipira-pirasuhin niya ang immortal soul nito. Ano, tugon ni Miss Yang, nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Ano, hindi raw ba't kailangan nito ng impormasyon? Sumagot si Chen Fan na marahil sa pamamagitan ni Miss Yan ang proseso ay magiging mas mabilis at convenient, ngunit kung gagawin pa nitong komplikado ang mga bagay-bagay, hindi niya na ito kailangan. Sinabi ni Miss Yan na naiintindihan niya hindi na raw nito kailangang gawin pa ang bagay na ito. Idinagdag ni Chen Fan na kapag ito ay gumawa pa ng dagdag na mga demands, ang tsansa nito'y mawawala at pagsisisihan niya iyon. Thus mula doon ay lumabas na nga ang dalawa, naglakad pabalik sa kotseng nag-aabang sa labas. Uy Fairy, bungad ni Gui, ito raw pala ay bumalik na, nagulantang nang makita ang isang pamilyar na individual na pasigaw ng multo, agad na nagpumiglas palabas ng kotse sa takot. Lumabas na rin ang dalawa, pinsan pangatal na sambit ni Gui, hindi raw ba't ito ay patay na, ito raw ay patay na kaya papaanong. Humawak sa binti ni Chen Fan, Fairy, ito raw ay isang zombie, ito raw ay isang multo, nagtanong kung ito ba ay mayroong kakayahang manghuli ng multo. O tugon naman ni Chen Fan, nagtanong kung kilala niya ba ito. Sumagot si Gui na ito ay ang kanyang pinsan na namatay dahil sa overwork nung nakaraang buwan. Kung ganun, patanong na saad naman ni Miss Yan kung ganun bakit ito nasa morgue. Sumagot si Gui na ang mga magulang nito ay matagal na panahon ng patay, habang ang mga pinakamalalapit naman nitong mga kamag-anak kinuha ang lahat ng kanyang inheritance, ngunit ayaw gamasta ng pera para sa pagpapalibing. Sinasabi rin ng mga iyon na ang pinsan niyang ito ay hindi kasal, walang husband's family, kung kaya ito ay hindi maaaring ilibing doon sa ancestral grave, dahilan upang ito ay iwan na lang ng mga iyon sa morgue. Saad naman ni Miss Yan, ito raw ay hindi na nakakagulat, mapapansin ang ekspresyon ni Gui, nagsabing ang mga iyon ang kumuha sa pera nito, hindi siya, wala siyang kinuhang kahit na isang sentimo, kaya wag daw siyang habulin nito. Sinabi ni Chen Fan na tumigil na ito sa kahihiyaw ang babaeng ito ay hindi na nito pinsan, na siya namang ipinagtaka ni Gui, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, ano ang pagbalik daw ba nito sa buhay ay walang bilang. Oo, sabat naman ni Miss Yan sabay lapit kay Gui. Idinagdag na siya ay patay na kaya magmula ngayon ang lahat ay patungkol na lang sa pagsettle sa mga grudges. Nagtanong kung ito ba ay mayroong grudges sa kanya. Wala not at all, tugon ni Gui. Kung ganun, saad ni Miss Yan, wala na silang ano pa mang kinalaman sa isa't isa, naiintindihan daw ba nito? Got it, sambit ni Gui. Sinabi ni Chen Fan na hindi ito maaaring magmaneho sa estadong ito, tumawag na lang daw ito ng driver. Mauuna na siyang umalis kasama ang babaeng ito na agad namang sinang-ayunan ni Gui at naglakad na nga yung dalawa. O may sambit ni Gui sa kanyang isip, na patanong kung na-foresee ba ng Fairy na ang kanyang pinsan ay napagkaisahan at gusto niya itong ipaghiganti. Naglabas ng phone, ano sasabihin niya raw ba ang patungkol sa bagay na ito sa mga iyon? Hindi sabay hagi sa phone, mas maigi rong hindi na lang, dahil what if kung habulin siya ng multo ng kanyang pinsan, iyon daw ay lubhang nakakatakot. Samantala sa kasalukuyang kinaroroonan naman ng dalawa ay sinabi ni Miss Yan na ang babaeng iyon ay takot na takot,
ngunit sinabi lang ni Chen Fan na mayroon lang siyang iisang katanungan dito at iyon ay kung papaano makakapunta sa Immortal Realm. Sumagot si Miss Yan na ipinapayo niyang wag na lang itong tumungo doon sa Immortal Realm na siya namang ikinainis ni Chen Fan. Teka lang, sigaw ni Miss Yan, hindi siya tumatangging makipag-cooperate, pakinggan daw muna siya nito. Idinagdag na hawak nito ang ground fire, hindi raw ba? O tugon naman ni Chen Fan, so na sense nito. Sumagot si Miss Yan na nung siya ay tumakas mula sa stone tablet kanina sinusubukan nitong i-awaken ang bagay na iyon gamit ang ground fire. Tugon ni Chen Fan, sinusubukang i-awaken, so ang naging pagbukas daw pala ng stone tablet ay hindi dahil sa kanyang ground fire. Tama yun, tugon ni Miss Yan, ang ibig niyang sabihin ang stone tablet ay one way lang iyon ay nagbukas lang dahil sa kanyang pagtakas. At ano nga uli yung sinabi nito kanina, ground fire nito? Yun daw ay nakakatawa dahil ang ground fire ay pag-aari ng Immortal Realm. Idinagdag na ngayon nababaliw na ang mga taga-Immortal Realm sa paghahanap sa nilalang na nagnakaw sa ground fire. Ang pagpunta doon ay tila paghakbang lang sa isang death trap. Sinabi ni Chen Fan na kailangan niyang tumungo doon sa Immortal Realm upang hanapin at paghigantihan yung individual na sumubok na siya ay sunugin gamit ang ground fire. O really, tugon naman ni Miss Yan, well, hindi niya raw alam kung papaano ito nakasurvive. Ngunit since hawak na nito ngayon ang ground fire ng Immortal Realm, bakit hindi na lang nito ipakita ang kanyang kapangyarihan dito sa Mortal Realm? Sa ground fire ng Immortal Realm na hawak nito, tiyak na walang sino man dito ang makakapantay sa kapangyarihan na mayroon ito. Idinagdag sa kanyang isip na sa ilalim ng rules ng Mortal World, ang sino mang gumamit ng Immortal Realm powers ay tatamaan ng kidlat. So ito raw pala ang anomalyang iyon, bakit hindi na lang daw ito namatay sa ground fire, ninakaw niya pa ito. Ito ang dahilan ng dinanas na paghihirap niya at ng kanyang junior brother. Sinabi ni Chen Fan na nararamdaman niya ang hostility nito. Tugon ni Miss Yan, gusto niya lang dong hiramin ang kapangyarihan nito upang turuan ng leksyon ang kanyang mga kamag-anak. Mukhang ang tinutukoy niya rito'y ang kamag-anak ng katawang gamit niya. Nang biglang itinutok ni Chen Fan ang kanyang daliri sa noo nito sabay infuse ng chi, nagsabing talagang sa ngayon ay hindi niya magawang malagyan ng anumang restraint ang immortal soul nito o kaya naman mag-interfere. Gayunpaman kaya niyang kontrolin ang katawan ng ordinaryong taong ito na gamit nito. Thus, mapapansin ngang nilagyan ng restraint ni Chen Fan ang puso ng katawang gamit ngayon ni Miss Yan. Idinagdag na mag-behave ito't tandaan ang sinabi niya, kapag ka ito ay naging hassle hindi niya na ito kailangan pa. Mapapansin ding mayroon palang mga tao sa paligid nila. Sambit ng isa, napatanong kung ano ang nangyayari, sinusumpong daw ba ang babaeng ito? Nagtanong ang isa kung ang lalaki bang nasa harap nito ay isang jerk, bakit hindi niya ito tinutulungan. Tuluyan ang kinumplito ni Chen Fan ang restraint na siyang nagpahiyaw kay Miss Yan. Sambit ni Chen Fan, sasabihin na raw ba nito ang katotohanan ngayon? Sumagot si Miss Yan na hindi siya nagsisinungaling dahil umano'y kapag ka nagawa niyang maipaghiganti ang katawang ito, mas mag-merge ng maayos ang kanyang immortal soul dito. Sinabi ni Chen Fan na ngunit mayroon pa itong ilang malalaking bagay na itinatago, natigilan saglit si Miss Yan. Actually saad niya hindi niya raw alam kung nasaan ang entrance patungo sa Immortal Realm at iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan, dahil natatakot siyang baka isipin nitong wala siyang silbi at iwan siya nito. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, kung ganun papaano nakakapunta ang mga taga-Immortal Realm dito? Sumagot si Miss Yan na sa Immortal Realm, ang mga cultivators na nagsasucceed sa tribulation ay nakakabuo ng Immortal Bone sa pamamagitan ng Final Lightning Strike, at ang mapagpalad na liwanag pagkatapos ng tribulation ay magno-nurture sa kaluluwa patungo sa Immortal Soul. Inaabandona nila ang kanilang mga mortal na katawan, pumapasok sa Immortal Realm gamit lamang ang kanilang Immortal Soul at Bone, pipili ng lugar kung saan nila eno-nurture ang kanilang bagong Immortal Form, sa pamamagitan ng gabay ng Great Path. Tanging doon sa ganoong paraan lang sila magiging opisyal na cultivator, at magiging qualified sa papersu sa Supreme Immortal Path. So sambit ni Chen Fan, so kailangan niyang mag-cultivate patungo sa tribulation stage upang makapasok sa Immortal Realm, ganoon daw ba? Sinabi ni Miss Yan na maaari rin namang kapag ka ito ay nagpakita ng napaka-superior na talent sa larangan ng cultivation dito sa Mortal World,
mayroong guhit ng tsansa na mayroong isang elder na tumungo rito upang kunin ito at gabayan doon sa immortal realm, gayunpaman ang sakit na may dudulot ng biglaang transformation, ang sabihing mas malala pa sa kamatayan ay isang understatement. Idinagdag ni Chen Fan na sa ganoon ding paraan ang kanyang foundation ay hindi magiging kasing stable sa mga cultivators na dumaan sa tribulation stage. Tama raw ba? Oo, ganoon nga, tugon ni Miss Yan na patanong sa kanyang isip kung papaano nito naiisip ang patungkol sa lahat ng ito. So sambit ni Chen Fan sa kanyang isip so hindi siya makakapasok sa immortal realm pansamantala. Idinagdag ni Miss Yan na maybe maaari nitong magamit ang ground fire na nasa katawan nito upang ma-sense kung nasaan ang entrance ng immortal realm, maaari niya raw itong i-assist. Sinabi ni Chen Fan sa kanyang isip na nararamdaman niyang mayroon pa ring itinatago sa kanya ang babaeng ito ngunit ang lahat ng mga sinabi nito sa ngayon ay ayos na. Agad na lumipad ang dalawa patungo sa kung saan sinabi ni Chen Fan na maaari silang sumubok ng ilang mga paraan sa parehong pagkakataon, bukod pa dun kailangan niya ring i-improve ng mabilis ang kanyang cultivation.